What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY Pro Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masusubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at flash nyo rin ang aking mga videos. So guys, tuturuan kayo kung paano mag-repair ng buck converter. So applicable po to guys sa lahat ng buck converter. Kung pare-pares po sila ng tag dito ng configuration or yung mode niya guys. So kasi ito guys, ano siya guys, dalawang MOSFET yung nakalagay dyan, tapos isang barrier diode, tapos ito yung IC niya sa controller. Pare-press lang yan guys, okay? So kung ganito nangyari sa inyo, mas maganda or mas mabilis ang pag-repair niyan guys sa inyo agad. Kasi kung magkaroon mo ng problema to guys, ang problemahin nyo lang naman dyan guys yung controller niya. Okay, kung sakali. Pero minsan nasisira din guys sa MOSFET kaya dun sa may barrier diode niya. Kasi minsan na overload nyo na siya. So minsan dito siya nagsisira guys. Or dito sa mga MOSFET niya guys. So depende pa rin guys sa gamit nyo. So yun na lang. So ngayon guys, lagyan natin siya ng voltage. So kung nakita nyo, lagyan natin siya guys ng 12 volts. Ayan. So nakaset siya sa 12 volts, 5 amps. O 1 amp lang guys kasi i-test natin to Ayan. So ngayon, lagyan natin sa input niya. Ito guys, input positive tapos ground. So input positive itong pula. Tapos yung ground niya guys, itong nasa gitna. Or yung negative. Ayan guys. So dapat ito guys, hindi agad siya guys kukonsumo ng malaki. Okay? Hindi siya guys kukonsumo ng 1 watt. Kasi pagka kumonsumo siya ng 1 watt, big sabihin may problema yan guys dyan. So pakita ko sa inyo So on na natin. So ayun guys, bumagsak agad yung voltage. May shorted siya guys. So taasan natin guys yung current. Gawin natin na 3 amps. So pakita ko sa inyo. So 3 amps talaga guys. Ang taas ng ano niya, ng tag dito. Kinakain agad guys yung 3 amps. So may shorted dito. Pero siyempre guys, ang gagawin natin dyan ay itetest natin kung ano yung shorted. Okay? So balik tayo guys dito. Ngayon, pag magtetest kayo, tingnan nyo muna guys kung saan yung shorted syempre. So gamit tayo ng Zotac. Ilagay natin guys sa may buzz mode. Ayan, continuity test or buzzer guys. Tapos ngayon, tingnan natin guys yung input kung may shorted. Ayan guys, wala siyang shorted sa input, pero pag pinagsama natin to, sa input guys, wala siyang shorted kita niya. Bakit may ano agad guys, may shorted agad. Sa input pa lang parang may shorted na, pero dito guys, pag nilagay natin wala So bakit ganoon? So tignan natin yung ibang component. So eto guys, tignan natin to. So hindi naman shorted yung barrier diode natin. Sa MOSFET guys, tignan natin. Wala din. Ayan, so wala. Ayan guys, wala. Sa kabilang diode guys, tignan natin. Nasa kabilang MOSFET, tignan natin kung shorted. Wala din guys. Ayan wala So, tignan natin sa gate niyan. Dito muna guys sa gate nito. So, wala. Tignan natin guys, ilagay natin ito sa ground. Tapos tignan natin sa gate. Wala. Dito sa kabila. Wala. Pero dito guys, meron. Konti lang guys yung ano niya. Kaya hindi rin natunog siya kasi 50 ohms pataas. Hindi siya guys tutunog. Pero may shorted dito guys dito. Ayan Ayan guys, meron siyang shorted na 83 ohms sa kabila.
Wala guys. So kita nyo yung pinakaiba. Lagyan natin sa may resistance to. Ngayon guys, mega ohms naman to. Pagdating dito, ngayon guys, oh, meron siyang 83 ohms. Baba niyan guys. So ngayon, kasi ito guys, meron siyang 83 dito, tapos dito, wala guys, kilo ohms naman siya. Yan guys, so kilo ohms naman siya, or out level. So ibig sabihin yan guys, itong MOSFET ang walang problema to. Bakit? Kasi ang MOSFET pagka nasa-shorted kasi, pag shorted yung gate niya sa tag dito sa drain at saka sa source. Kunyari dito may shorted na rito, tapos may shorted pa dito. So ibig sabihin sa MOSFET talaga yung may problema. Kapag halos lahat sila may shorted sa isa't isa. Tulad nito dito, dapat may shorted yan dito. So wala. So ngayon, eto guys na yung suspect ko. Etong IC na yan. Pero may pampalit ako dyan sa IC na yan guys. Marami po akong pamalit dyan. Kunin ko lang guys. Wait lang. Oops, sorry. So ayan guys. So ito yung pamalit ko. 100 piraso to. Ayan. So binili ko to sa may LCSC Electronics sa online. Paleto guys ay galing talaga doon sa may original manufacturer nito. Sa Texas Instrument ang original manufacturer nito guys. So mas maganda kasi guys kapag bumili ka sa may original manufacturer niya kasi alam mo talaga na hindi siya generic. Ayan. May kamahalan man siya, pero at least alam nyo guys, tatagal to. Kasi talagang sa manufacturer niya mismo niya siya binili. Ayan. So, ayan guys. At alisin lang natin to. Tapos alisin din natin tong IC na to rito. Bale, kapag ka nag-alis kayo guys ng IC, mas maganda kasing gumagamit ng karton tulad nito guys. So kaya kung nakikita nyo rito halos may mga puti-puti na yan kasi yung ibang module ko guys pagka nag-aalis ako ng ganitong IC nilagay ko dito sa karton kasi yung init niya hindi niya agad guys matatransfer sa ibang bagay guys. So kunyari ang gamit nyo dito ay bakal, so may transfer nyo kasi guys yung init dun sa may bakal o kaya sa kahoy, may transfer niya agad yung init sa kahoy. So ito sa karton, para yung transfer niya ng init hanggang dito lang guys, nandiyan lang. Hindi na para lumawak siya, mas mabilis siyang matatanggal yung IC guys. So gamitan natin siya ng hot air. Ang gamit yung hot air ay Athens na ST862D. Ayan, 862D na Athens. So, ganito yung itsura ng Athens guys, ito. Tapos, ang pindutan niya, ito guys, dito ko siya ino-on. Ayan. Tapos, ayan yung itsura guys ng Athens. Ayan. Okay. So, gamit ko guys, malaki yung nostril niya para buga agad guys sa board. Ayan. Pero, inikot-ikot pa yan guys. So, ayan guys. At, simulan natin tanggalin. Ayan, pakita ko sa inyo. So, nakaset siya sa may 400 degrees Celsius at 30% yung hangin niya guys. So, ikot-ikot nyo lang siya. Pala nga pala guys, wait lang. Kailangan pala natin ng fume extractor kasi baho guys
So, kunin ko ulit yung Athens. Ayan guys. Malalaman nyo naman kung okay na to guys, tanggalin kapag ginalaw nyo yung component tulad nito guys. So, ayun o, gumalaw na yung component na yun. So, malapit at yan na yun guys. Tanggal na rin. Oh, diba? Oh, ganun lang guys. Oh. Basta galaw nyo lang yung component malapit sa kanya. So, in case sa atin is yung resistor. Tsaka kita nyo guys, ang bilis, tanggal agad siya. And ang gagawin natin dyan ay lilinisin pa natin yan guys. Okay, para bago yung mga ano niya, solda guys. So gamit lang tayo ng soldering iron syempre. At kailangan natin ng, wait lang guys, balik ako. Siya nga pala guys, bago yun, tignan mo natin kung tama ba yung suspect natin yung IC lang yung sira. Kasi baka hindi, sabihin nyo, boss, baka hindi naman yun yung sira eh. So, tignan natin guys. So, kanina meron siyang reading na 83 ohms sa ground to gate niya guys. So, tignan natin. So, ayan guys, kung nakita nyo, wala na. Kahit balik rin natin yan. Ayan guys, wala. Kaya nyo yun, wala. Oh. Out level siya. Okay? Kasi baka sabihin nyo, boss, baka niloko mo lang kami kasi pinilitan mo lang yung IC na yan tapos okay na siya. Eh, yun talaga yung sira niya guys. Yan ang gagawin natin, diba? So, ayan. At buksan natin yung pino-extractor at linisin na natin to guys. So, nakalagay lang to guys sa may 350 degrees Celsius. Ayan. Ayan guys, para bago na yung soldering lead niya guys. Ayan, ayan guys. Lagyan lang natin konting-konti lang to guys. Ayun. Okay, kasi pagka dumami yung nilagay natin dyan, ako po. So, ganoon lang guys, kakonti. Tapos, kunin na natin tong dito. Ayan guys. So, ang kagat niya guys, ito. Bale, dito naman yung bilog guys, itong bilog dapat nandito guys. Ito guys, meron pala rin nito, may bilog ayun, may bilog ito. So gagawin nyo lang ay ilalagay nyo siya rito. Ganyan siya guys. Pag ito hindi ko nasoldahan, na ibalik na maayos sa ganito guys, na naka-video, ang gagawin ko ay syempre tag dito, ipapost ko yung video guys kasi mahirap pagka nagkamali tayo dito kasi malalapit lang yung mga paa niya sa isa't isa. So ayan, and then baka tanungin nyo ako bakit di ako gumamit ng soldering wick at tag dito yung flux, soldering flux. So kasi guys, yung ginagamit ko ritong soldering lead ay mataas na yung flux niya guys eh. So parang nandiyan na rin yung flux na yan. So depende yan guys sa technician kung paano sila mag-repair guys, or paano yung discarte nila. Pero ayan, discarte ko. So ayan guys, at ano natin to.
Okay na ba siya? Ayan guys, okay na pala. So, ayan guys, kung nakita nyo, mainit-init pa yan kasi tag dito. Pero ayan guys, kung nakita nyo, okay na siya. Ayan o. Okay. Tapos, tatouch na lang natin siya ng soldering iron. So kada pa niya guys, itinatouch ko lang yung soldering tip niya para sure ako na naka-solda talaga siya guys. Yung, okay na. So, tingnan natin guys. Mainit-init pa siya. So, ayan po yung IC niya guys. Ayan. Okay. So, ito po ay 3 amps guys. Pinaka-maximum niya. Ayan. So, 5 volts, 3 amps po siya. So, hindi siya adjustable guys. Okay. So, ngayon, tingnan natin kung may ano pa rin siya guys, tag dito, may 82 or 83 amps, 83 amps, 83 ohms. Wala na naman. So tingnan natin guys kung may 83 ohms siya guys. Ayan guys, kung nakita nyo, ayan, mega ohms na siya. Mega ohms na siya guys. Ayan guys, so mega ohms na siya. 2.7 mega ohms. Sa kabila ay 3.4 mega ohms. So okay na. Mega ohms na siya guys. At ano na natin siya guys, lagyan na natin siya ng, or test na natin siya, lagyan natin siya ng power. Tapos sa ground. Pero ang init niya pa guys eh. Init niya pa, so palamigin ko muna siya. Okay na siya. Okay na. Normal na yung temperature niya. So ngayon ay lalagyan na natin siya ng supply. So turn on ko lang tong supply niya guys. Pakita ko muna sa inyo para maintindihan nyo. Ayan. So power on na natin siya. Power on. At kung nakita nyo guys, bakit meron pa rin siyang bakit meron pa rin siyang nawala na yung 83 pero meron pa rin siyang ano guys, nakita nyo bakit kaya okay naman siya pero nagkaroon lang siya ng meron pa rin siyang 3 amps ayun guys tapos di pa rin siya nag-on, di ba? So okay guys, tignan natin, wait lang. So ground, ayan, ground positive,
Okay, dito natin. Kasi natin to, lagyan natin to sa positive ulit. Ayan guys, para baliktad ito. Dito pala tayo maglagay. Ayan guys. Kasi baka tumatama lang eh. Or so ayan guys. So tignan natin. Ayun na. So natin guys. Meron pa rin no. Baka may tinatamaan lang ako dito guys eh. Baka tumatama dito yung mga ano ko. So wait lang guys, balik ako. So yun guys, wala akong binago dyan kasi baka isipin nyo, kaya ako pinost yung video kasi may binago ako. Wala po guys. So yan pa rin yan, kahit na ulit-ulitin yung video, wala po akong binago dyan. Ayan guys. So on natin. So ayan guys, so balik na siya sa 12 volts. Yung input niya guys, at kung nakita nyo, 0.02 amps yung kinakain niya ngayon. So ayan, sabi ko sa inyo guys, so pagka good siya, ayan, less than 1 watt yung ano niya guys, yung consume mo. Ayan, no load, wala pang load yan guys. May kinukonsume na siya na 1/4 watts. Ayan, so tignan natin guys. Ayan, so tignan natin yung output. Tsaka kailangan natin i-test yung output niyan kung kaya na ng 3 amps kasi last time hindi niya kaya guys yung 3 amps sa 5 volts. So ayan guys, meron siyang 4.96. Ayan. Okay. So ngayon, test natin siya guys. So, kailangan natin i-test dito sa may ibang tester ko guys. Ito, load tester kasi to. So, setup ko muna guys and then balik ako. So, yun guys, kung nakita nyo, input 12 volts or 12.6 volts. So, wala pa yung load. Ngayon, dito yung electronic load natin. So, nakaset siya sa may 3 amps. Ito guys, huwag nyo intindihin to, yung voltage niya. Kasi, ang i-test natin dito, yung constant current niya guys. So, ilo-load lang natin siya ng 3 amps. Okay? So, ngayon, run na natin. Ayan guys. Kung nakita nyo, ayan na po siya. So, kaya niya ng 3 amps guys. Ayan. Okay? So, at least kita nyo lang. So, bale, pagka binaba natin siya guys, kaya ibaba. Ayan o. Ayan, so binababa lang natin yan 2.5 or 2 amps. Ayan guys. Ngayon pwede natin taasan yung current nito. Ganun pa rin naman yan guys, kahit na itaas natin yung current nya. So ganun pa rin yung kakalabasan dyan guys. So ito 3 amps guys. Ayan. So 4.7 guys, bagsak siya ng 0.3 volts. Pero pag ganun guys, para sa akin guys, hindi siya okay bumagsak ng ganito. Pero kapag ang ano nyo naman guys, hindi naman sensitive, yung pag lalagyan nyo yan ay okay na yan guys. 4.7, okay na yan. Minimum na yan guys. Okay? So ayan, at least mainit na ba siya? Mainit. Hindi siya guys, hindi rin siya mainit. Hawakan ko pa siya. So, ibig sabihin okay pa yan guys. Kasi ito yung sensor niyan eh. Ito, pagka tinanggal natin to, magbabago yung sense niya guys. Ayan o. Pagka tama yung ano natin, tignan nyo. Kita nyo guys, nagbago yung voltage niya kanina. Pagka tama yung sense natin kasi guys, wait lang. Ayusin natin tong sense natin. Patayin muna natin to. Baka kasi tama naman talaga yung 5 volts eh. So, alisin lang natin to. Tapos, ilagay natin siya guys sa may maayos na sense niyan guys. Ayan.
So, run. O yan guys, tama na. Mali lang yung sense scope guys, sorry. So, ayan guys, kung nakita nyo, nasa 4.9 pa rin siya guys. At 3 amps. Pag tinasan kaya natin ng 4 amps yan guys, tignan natin. Or 3.5. Ganun pa rin siya guys, mga 4 amps kaya. Ayan guys. Hindi nagbabago yung voltage niya. So, ibig sabihin kaya nito guys 4 amps. Pero, hindi pa pwede guys yung matagal na 4 amps to. Okay? So, hindi siya pa pwedeng tumagal sa 4 amps. Kasi, iinit siya guys na sobra. Wala siyang fan eh. Wala siyang cooling fan. Wala siyang tag dito, heatsink. Ang nainit ito guys, yung barrier diode niya. Kasi itong barrier diode niya ay 3 amps lang. So, pag tinasan nyo to at least 5 amps. Okay naman siguro kapag ganun. So, pwede yung ilagay dito ang SS510 para sa 5 amps, 100 volts. Pero, ngayon guys, okay na siya. Ngayon, mali lang talaga pala yung paglagay ko na ng sense ko. Ayan. So, ako yung may mali guys, sorry. Okay? So, nagkakamali din ako guys, pero susolusyonan ko agad at na-actionan ko agad guys dito sa video rin na to. So, ayan guys, at kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys, bye. Peace.